Kapag ganito kasarap ang ulam na nakahain, dapat marami ang iyong kanin dahil siguradong mapaparami ka ng kain. Pero bago ka patuloy magtakam, halina't ako'y samahan, alamin natin kung paano ito lutuin. Sa kawaling may mainit na mantika, iprito natin ang parte ng isda. Unahin natin ang malalaking parte nito, partikular na ang buntot at ang ulo. Pero paalala, huwag natin pakapiprituhin dahil ito naman ay atin pang lulutuin. Sa isang kawaling may mainit na mantika, igisa natin ang mga samya. Unahin natin ang luya para lansa ng isda ay mawala. Isunod natin ang sibuyas, pati na ang bawang, at nang lutuin natin ay mas lalong maging katakam-takam. At kapag lumabas na ang amoy ng mga samya, ilagay na natin ang mga isda. Siguraduhin ito inilalagay ninyo ng paisa-isa para hindi ito magkasira-sira. At kapag nailagay na natin lahat na maayos, buhusan na natin ng kaunting soy sauce. Lagyan na rin na natin ng water to cook it better. Pagkatapos ay atin ang takpan at hayaan lang natin kumulo iyan. At kapag kumukulo na, muli natin buksan at lagyan natin ng oyster sauce. Lagyan na rin natin ng konting ketchup para lutuin natin ay mas lalong sumarap. Huwag niyong akalimutang baliktarin para yung lasa ay magpantay at tumihim. Samahan na rin natin ang gulay, pampahaba ng ating buhay. Kabilin-bili na ni nanay, dapat ang lutuin natin mayroon kahit konting gulay. Lagyan na rin natin ng pineapple tidbits para luto natin ay medyo sweet. Kung gusto mong lagyan ng sili ay pwede naman, lalo na kung gusto mo ay nalaban-laban. At syempre, putahe ay hindi kumpleto kung walang paminta, durog man o buo. Depende na sa iyo. Atin na ulit yung tatakpan at kapag alam nating luto na ay atin na ulit bubuksan. Siyempre, hindi pwedeng hindi natin yan titikman. Siyempre, para sigurado, dapat pasado na kay nanay ang luto ko. Kaya yan, tikim na nanay. Ano, ay masarap daw. Ayos na kay nanay, kaya ano panihintay mo? Tara, kain na na.